Magandang umaga, Karambola, Liw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 9, 2025. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning sa inyong lahat. Bago ang lahat po, nakikimay kami sa pamilya ni Edgar Cabangon. Ang aming pinuno dito sa Aliw Broadcasting Corporation. At siya rin po ang chairman ng ALC. Group of Companies. Pumanaw siya kahapon ng bandang alas 5 ng hapon. Makikiramay kami, lalong-lalo na kay Sharon Tan, ang kanyang partner. Yung kanyang mga anak at ang kanyang ina ay buhay pa. Buhay pa niyang ina. At yung mga kapatid, siyempre, sila nandiyan lahat. Ang buong ALC Group of Companies. Iba-iba po yan eh. May Eternal Gardens, meron mga Pre-Need, Isuzu Gen Cars, Aliw Broadcasting, at yung mga publications po. At saka yung City State Properties. Iba-ibang properties yan, hotel, apartel, ganyan. Merong real estate dyan sa Batangas. Okay, yung... Right, yung project ni Boss Edgar yun yung ginagawa niya sa Batangas. Marami na pong nagko-condole sa amin dito sa Aliw. At maraming salamat din po. Siyempre, hindi lang naman yung pamilya niya nawalan. Para sa amin, malaking kawalan. Yung leader. Ibang klase kasing leader itong kung tawagin namin siya, Boss Edgar. Boss Edgar, pero nanguho pa rin. Yung basta matanda sa kanya. Very humble. Hinuho niya. Hinuho ako, ikaw. Hinuho tayo. Kasi every month meron kaming get-together po niya, salo-salo, ng Karambola. At particularly mamimiss namin yon dahil masaya. Napakasaya. At maraming kwento. Kami rin, meron kami sa mga media, yung Tuesday Club, tuwing Tuesday gabi, kantahan yun ng mga media. Hindi naman kumakanta si Edgar doon, si Sharon, pero gustong-gusto niya doon, pinanunood kami. Nakiki-enjoy. Tapos yung ating Pasko na kailangan maghanda ng kalyos. Dahil yun ang paborito niyang pagkain. Kalyos. Kaya nalaman namin, pag may gata ng Pasko, lagi may kalyos. May kalyos lagi, yun ang hinahanap. Oh God. Ito po lang ang masasabi ko. Kay Edgar, napapagkwentuhan kasi namin, yung kanyang even his personality. Tsaka yung management style. Okay? Napapagkwentuhan namin yan. At one time, tinanong ko siya, tungkol doon sa 1 hectare property nila sa Makati. Na prime real estate yun. Prime real estate. Sabi ko, kung tutuusin po, sa 1 million per square meter, 10 billion na yan. 1 hectare. Sabi niya kasi ganito daw. Naikwento sa Chino Roses yan, corner, intimated to us. Intimated to me. Ano ba ibig sabihin na intimated sa Tagalog? Naipagtapat. Pinagtapat niya, private place. Naibahagi niya. Yung kanyang sinasabi. Marami na raw lumapit ng joint venture or outright acquisition or joint venture, whatever he wanted. At sabi niya, isa lang ang kondisyon niya. Ang gusto niya, pagkatapos ng project, nandun pa din yung mga tao niya. Doon pa rin nagtatrabaho. Walang mawawalan ng trabaho. At doon pa rin sa lugar na yun. Kasi naka-adjust na sila ron. Doon sila pumili ng mga tirahan, malapit doon, very accessible lang, ganyan. So, wala daw
nakatupad o nakapangako Siyempre. na ganun nga Dahil ang mangyayari. developer, pag binili yan, yung mga balakin yan condo, Tanggalin na mixed-use lahat yan, development, whatever. Kasi kung Chino Roses, Makati yan, nasa gitna, lapit sa Ayala. Oo. Oo. So walang deal. Wala. Ano yun yung 10 billion daw kung Ganun kamahal yung niya mga empleyado niya. ganun kamahal niya yung mga empleyado niya. Totoo lang. Yun lang ang napansin ko sa kanyang napakalaking. Hindi lahat ng boss ganyan. Hindi. man. Hindi. Yan At ang- makikita mo yan nung ang pag masasabi nandun ko siya sa kahit saan siya bumisita, dun sa Isuzu headquarters Cars, na yun, Gen Cars, or dito sa Aliw. or even dun sa laging mga empleyado, security guard, everybody, ang lapit sa kanya. At saka yung si Boss Edgar, ito tatapatin ko naman, pagkauplalo niya mga empleyado niya, he has this gruff exterior, yung yung parang Kunwari lang yun. kinagagalitan niya. Pero kunwari lang yun, hindi totoo yun. Kahit na yung mga security Hindi, na. ano lang yun, para, well, you keep you on your toes. Yeah. Oh. Pero pag Huwag ka meron masyadong pamilyar para Oo. nakatingin siya sa'yo. Pero mabait. Yun, Well, the other thing, I suppose you're going to bring that up. The other thing, yung sinabi mo kawalan din siya sa akin para sa bansa, sa business community, sa political community, because the guy is engaged. Yung namana niya kay Ambayon na public, siya, personal alam mo ba, relations. tinutuloy niya yung, Oo. ang malapit na malapit personal po talaga relations kay, dito sa Cabangon family, yung Catholic Mass Media Award. Right, okay. Sila ang main sponsor niyan eh. Magmula kay Amba, kinuha ni Edgar. At tinutuloy nila yan, Catholic Mass. Kanya po ang mga aliw, hindi pwedeng kasali dyan eh. Oo. Yung mga programa ng aliw, hindi kasali sa Catholic Mass Media dahil silang number one, silang leading sponsors. At magmula pa raw nung panahon ni Cardinal Sinata na naging... Kasi ayaw bitawan ni Edgar dyan. Okay. Yung mga nagtatanong po kung ano ba nangyari, lingering illness po. Lingering illness po. Okay, mga isang taon din siyang bout with the sickness. At lumaban si Boss Edgar, sa Super, totoo lang. super. Super. Ako minsan I pride myself as a martial artist. Sabi ko na sa kanya, alam mo, boss, ikaw, mas martial artist ka pa sa akin. Yung mga pinagdadaanan mo, hindi ko kaya yan. Yung tolerance ko for that kind of pain and challenge, may hirapan, baka Ako, mataas na ang tolerance ko. Oo. I pride myself Oo. na mataas ang tolerance ko sa pain. Pero nung naikwento niya sa akin yung mga dinanas niya, naku po, Hindi ko kakayanin nalambot ako eh. Okay. Ngayon po ang mga headlines. Oo. Oil price, siyempre. Okay. Babanta raw ang Department of Energy, pare. Narinig mo to? Ano yung binabantaran? Nagbabanta ang Department of Energy sa mga gas stations. Bakit naman gas stations na ngayon ang may kasalanan bigla? That's another. Bakit gas station? Bakit gas Sinisisi, stations no? ngayon ang... Binabanta, huwag kayong magtataas basta-basta. Unauthorized price increases daw. Ahead of, kasi may schedule daw po Tuesday ng adjustment. Ayan. So, kailangan ba orchestrated yung adjustment? Ang gusto ng DOE, Department of Energy po, hindi pwede magtaas kahit sino. Kailangan na magtataas lang yung mga malalaking fuel companies. Ayan. Ayan. Maganda yan. Oo. Kasalanan ng... paanong hindi So, mga gas station na Dapat ngayon. within sila sa pump prices nila, wag lalagpas sa may mga Nache-check ba nila yan? Hindi, bakit gas stations ang binabantayan ngayon? Ba't hindi yung mga oil companies? companies hindi, no? Paano hindi nagkaroon na raw ng panic buying, pare? May mga reports na ng panic buying. At sabi po, may mga ilang packet sa buong Pilipinas na nagkaroon na ng panic buying on fuel. O ano daw ang dahilan nito? Baka daw magkaubusan. So,
nagpa-full tank, marami po. Ito naman yung dyan. Pagkatapos maubos yung full tank nyo, paano? Kung talagang totoo yung balita na magkakaubusan, pag naubos yung full tank nyo, paano? Paano? Hindi, well, nagwa-warn din sila, naggabanta sila na kasi may mga tao nagkakarga kung ano-anong lalagyan ang kinakargahan ng gasolina. Ay, delikado yan. Bote, drum, gallons, container, delikado po yan. Wag ano. Paano hindi hindi magkakaroon ng panic ng ganyan? Yung taga-DOE nagsalita sa media, ang sinabi niya, 30 pesos daw. Minimum ang itataas ng fuel. At ang basihan niya doon, nung araw na yon or the day before, pumalo daw ng 100 ang oil. Temo yan, gano'n ka misleading yan, sinasabi ng official ng Department of Energy na yun. Pumalo 100 yung oil. Pag chinek nyo po, ano yung presyo ng langis nung araw na yon? 90. In the course of trading, meron isang trade na more than 100. Pero yun yung sinasabi niya. Yung 100, hindi niya sinabi hanggang 90 nagsara ng 90. At ang sinasabi niya, more than 30 pesos daw per liter ang itataas ng langis, ng fuel. At nagkaroon tayo ng mga usap-usapan na bukas, 100. Aabot na 100 ang presyo ng diesel. Paano hindi magkakapanik yan? Ang tao tarantan yan. Oo. Imbes na pakalmahin ang publiko, magsasalita ang opisyalis ng DOE na mahigit 30 ang itataas, umabot 100 na mali naman. Hindi ba lalong magkakapanik yan, pare? Lalong matataranta ang mga tao pag ganyan magsalita ang pinakamamahal mong Department of Energy, pare Joel. Ngayon naman daw, yung mga gas station naman, may kasalanan. May kasalanan. At mag-on-site inspection sila to check compliance. Teka. Ito po. Wala pa itong Middle East na to. Sinasabi na natin na abusado na yung mga oil companies na yan. Bakit po natin nasabi yan? Noong isang taon, November, naalala ko nung lagi nating binabanggit, yung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng pump price sa fuel. At ang nag-a-announce po, oil companies, at ang pinagtataka namin, sabay-sabay silang magtaas ng presyo at halos pareho ng itinataas. Maaaring may kuntsabahan na yan. Yan ang sabi namin. Napansin namin nung November na yon, last November, ang so far in 2025, ang itinaas po ng diesel halimbawa ay mahigit 24 pesos na per litro. From January to November of last year, may 24 pesos nga tinanggal na natin doon yung mga baba, yung mga akyat, basta yun ang tinaas so far that year. Tinignan po natin yung oil price. Alam mo ba may oil company tayo na drilling company, extractor, yung kay Manny Pangalinan? Kay MVP. Alam mo ba nalulugi yun? Million, parang ganon. At ang dahilan po ron ay mababa ang presyo ng langis worldwide. At hindi sila pwedeng magtaas basta-basta. Magtaas basta-basta nung crude hindi sila competitive nung raw oil, yung crude oil po, yung oil mismo. Nalulugi sila. Why? On the average last year, ang oil price po bumaba ng more than $10 per barrel. Tingnan mo, the whole of last year, on the average, $13 per barrel ang binagsak ng oil. And yet, ang ating diesel ay tumaas by 24 pesos. Hindi pinaliliwanag ng Department of Energy yan. Ang kanila po sinisisi, tension in the Middle East. Political headwinds. Puro mga ganyan, kung ano-ano.
Ang isang factor dyan talaga yung peso-dollar rate. Hindi nila pwede sisihin dyan kasi mabubuking. Oo. No importation sila. Iisa na lang ang local producer, ang refining dito, Dito. Petron na lang. Petro na lang. Lahat yung mga yan, imported yung kanilang fuel. And therefore, pag nagwala ang piso, apektado yung kanilang presyo, hindi ba? Hindi sinasabi ng DOE yan. Isa yan sa mga masamang resulta niyang deregulation. Dahil sa deregulation, ayaw na, imported na lang lahat. Para bang yan ang naging customary ata natin, imported lahat? Payag ka ba doon? Ha? Well, it is the easier way out. Yan ang ano dyan eh. That's the Pinakamadali, easy- ah. Rather than embark on fundamentals ng business na yan, bro. Ng extraction, processing, Hindi, ang masama, packaging, ang masama sa shipping. puro importation, yung element ng smuggling. Yan. Yun ang naging masamang resulta niyan. And therefore, malaki po ang nawawalang income ng gobyerno. Sabi nila 30% ng oil usage ng fuel natin ay smuggled. DOF naman yan, tsaka customs, bro. Ang dapat nakaabot. Pero yung setup kasi, conducive sa smuggling. Puro importation eh. Kung marami nag-i-import, may kahit pa paano, mas marami mag-iisip na mag-smuggle. Puro imported eh. Di ba? Kung malakas po yung local oil refining natin, nung panahon nga ni Procopio, sinasabi na sa kanya, bakit yung pinahihirapan nyo yung oil company na meron local refining, yung Petron? Alam mo, sagot niya, due to dapat magsara na yung mga refining dito. Ganun. Importation ng kumbaga matik. Ang matik na sagot natin sa lahat ng problema, importation na lang. Na sinasabi ng mga economists, hindi pwede yan kasi pag nagkagulo ka, ito nga nagkagulo. Pag nagkagulo at dependent ka sa imported, ayan, lahat na shipment ngayon, hirap, lahat ng fuel. Parang dependent ka sa kung ano nangyari sa as simple as that. Hindi, si Procopio, sasabihin ko na naman, alam ko ayaw marinig yung, in fairness to him, Ayoko maging fair dyan. inisip niya, bro, yung economies of scale ng refining. Ano, dito, wala refineries? Matatalo pare sa mga gaya ng Singapore. And the rest Hindi of, lang naman yun ang ano eh. Oo. Hindi lang naman yun ang... let us go out of our Kaya ngayon, Competency. ataasan ang presyo. Diba? Yung mga ibang bayan, binibigyan na incentive yung mga local refiner oo. because of para security ng supply. Okay? Yung crude kasi marami kang makukuhanan eh. Pero yung process na, yung refined na, sa Singapore, ewan ko. Kasi nga po, hindi naman kami expert dito, pero yung sa amin, mga observation, we are airing what other people, yung mga tinetext po sa amin, na mga obserbasyon nila. At hindi sinasagot na DOE. Yeah. Yun ang problema. Parang nag-aabugasya pa para dito sa oil companies. Abugasya. At ngayon, Ano abugasya? Abugasya. Spokesman. spokesman. Oo. Ang lumalabas na Corporate communications. Tapos ang binabanatan ngayon yung mga Mga gasoline stations, station po ngayon, ang may kasalanan daw, sabi ng Department of Energy. Binawarningan daw ang mga gasoline minomonitor station. kayo. Uy pare, pero ano ha? Pero wala na, may official price range ba ang Department of Energy? Wala. Meron na. Hindi, umaasa lang sila Umaasa kung lang. ano sabihin ng oil Yung companies. sila mismong magseset Sa ng range, sila wala, mismo, wala. ganito dapat ang presyo They na don't do that. They don't may do. price range. Dapat gawin nila yun. Kasi base sa mathematics to. Computation. Ngayon, kung ano yung mga ibang factors, doon na magkakalabanan itong mga oil companies plus the stations. Dalawang ano yan eh. Yung istasyon kasi may sarili pricing yan. Kasi ang bawat istasyon may sariling cost Oo. na unique. Ang mga oil companies ganun din. Doon kayo magkakabakbakan ngayon, nandyan yung competition. Pero yung price range mo, dapat sineset ng Department of Energy yan. Okay?
Pinagtrabaho mo po sila. Pinaisip mo pa. Meron ka na ba narinig na binigay na price range yan ever? Wala. Tinuturo nga nila yung ano. Kung ano lang yung sinabi ng oil companies, companies, yun na rin po nilang posisyon. Turmoil in the Middle East. Yan naman na hindi ko gusto sa Department of Energy rin. Meron Pero daw magkakaroon ng subsidy na. Huwag ka mag-alala. 3.5 strictly billion, comply daw with fuel pricing rules. Yan po ang sabi ng Department of Energy. Ha? Sabi daw po nila, inutusan nila lahat, oil companies, gasoline stations, para sumunod daw po sa fuel pricing rules. Ano fuel pricing rules? Yan naman pala meron eh. Sila lang Sila nakakaalam. Ano ba yung fuel? Department of Energy, ano ba yung fuel pricing rules? Anti-hoarding regulations. At wag daw kayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin ng DOE monitoring global oil market Maganda developments. yung monitoring na yan. Ito, kadong-kabado na kami. Puro pananakot kasi yun naririnig natin eh. Yung sinabi ko sa yung government official, DOE, sabi niya 30 pesos daw ang itataas. Para mo na sinabi, magpanik na kayo. Hindi ba parang ganun na yung message niya? 30 pesos per liter daw ang itataas. Dahil umabot sa 100. Yan, pinakatanga na government official. Ang prediction kasi, marami pong analysis, ano? Yung price surge na 90, in reaction po yun doon sa Middle East. Bakit? Na dahil may mga analysis na lumabas na hindi short term. Sabi ni Donald Trump, 4 to 5 weeks daw. Oo. Yung sa mahaba-haba, bigla na yung market. Akala kasi tapos na eh. Hindi pala, 4 Akala to 5 mabilis weeks. lang to na Surgical. Hindi. Mukhang hindi. Puro airstrikes eh. Pero meron ako napansin, pare. Ano? Kasi ang inaasahan ng US, implosion. Within Iran. Oo. What do you know what I mean? Sila Oo. magkakaroon ng regime change. Mawawala yung kasi ito Slavic Republic no. Parang sila lang yung gusto nila sumunod lahat sa kanila. Yung lahat ng mga Muslim states. Ganon, parang ganon eh. Hindi ganon eh, democratic yung iba tawag nito monarchy, pero may semblance ng ng freedom sa mga tao. Yung ang Islamic State strict and rigid. Yan. Sa nila. Batas-batas. Kung may mga segments, kasi ang pag-asa, kung nag-airstrike ang US, yung sa loob ng Iran, may mga segments na disgustado. Yun ang magra-rise up at pababagsakin yung... Correct. Precisely. Yun. And I'm sure merong konting tulong yan mula sa CIA or whatever. What is the possibility of that happening? Parang Meron observation na medyo nagulat ako. It made me sit up and, meron ka ba naririnig ng mga Iranians getting out of their country in big numbers, in hordes, en masse, dahil sa ayaw nila yung sistema? Like refugees. Nope. Unlike in other troubled states, di ba? Bago mangyari yung regime change, marami kang naririnig na lumalabas. Ayaw nila yung ganun sistema, so they will rather risk life and limb para takasan. Nagiging refugee. Or migration. Yung huge migration. Maaari yung refugee kasi walang means to get out. Kaya nagiging refugee. Both refugees and everything like that. Pero yung mass migration, yung may mga pera,
disgustado doon. Hindi. Wala ka na, in fact, marami mga kaibigan akong Iranian, bro, na hindi ganun ang pag-iisip. While independent sila, they feel na meron sila mga hindi gusto sa Islamic regime, but they are not at that tipping point na... Alis. So, yung ba, indication yan na hindi mangyayari yung iniisip ng US na internally, on their own, magkakaroon ng regime change. Because that is the only way to solve this. Para tumigil Unless mag-boots on the ground sila at talagang lusubin nila. well, na hindi naman nila gagawin. wala Pare, pa. hindi gagawin ng Amerika. Etong ang estimate ni Trump na 4 to 5 weeks, yung oil market hindi naniwala. Nako. Kaya umakyat to 90. Very sharp ang increase, ha? From 70, parang 74, 75, biglang umakyat sa 90, yung closing, 91. Very sharp yun. Usually sa market, pag ganyan mga sharp increase, may correction na inihintay yan. Kasi overreaction yun. Oo, overreaction. Yung ganun kalakas, ganun ka-steep na taas. Ang sinasabi nila, magkakaroon ng correction. So, hindi pa natin alam kung hanggang saan naabutin yan. In other words, very fluid ang situation. Just sa oil market. At yan lamang ang binabantayan. But another aspect here, yung pong effect sa presyo because of the logistics. That's one. Number two, yung pong mga OFWs. Right. Yung mga safety, yung mga gusto magpa-uwi, anong epekto yan sa economy natin dahil malaking bagay sila. Yung overseas income, yung pinadadala po remittance ng OFW dito sa atin, malaking bagay sa Philippine economy. Bakit natin yan, 8:32 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Oras, hatid Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo lahat. Sir. Good morning. Morning. Pero mabalik lang tayo kasi binanggit mo yung yan naman ang punot dulo nito yung Iran na gera ngayon sa Middle East. Yung military strikes ng US sa Iran. Parang ang pagkakaintindi ko sinasabi mo yung target ni President Trump na magkaroon ng maka-effect ng regime change sa Iran ay parang matatagalan, malabo. Now, having said that, meron akong Under the what they're doing. pero meron akong napanood na isang programa kahapon na napapansin nila na while ang unang target ng United States, yung military strikes nila, yung capacity ng Iran makapag-wage ng war mula sa border nila, yung mga nila, mas itong mga recent talaga, ang na strategy ng US ay tirahin sa loob yung capability ng regime, yung kanilang internal forces, ganyan, maka-govern para dahan-dahan maka-aklas kung sino man ang mga kalaban ng gobyerno. Oh. So yung mga Revolutionary Guard Kaya Intel, nga inuna yung at hindi mga na sila pinuno. makapag-meeting, tinatamaan sila yung bang kabisado na napaka-accurate ng strikes ng US, tinakit na yung internal security forces ng regime para hindi nila magapi yung mga Organized kalaban ba nila. yung opposition? Yun lang hindi ko alam, pare, na Kaya nga fluid eh. Oo. The more we kaya ba hear nila daw, mag-overthrow? sabi ng mga Oo. oil analysts po, Oo. the more we hear from government officials, the more it is becoming apparent, natatagal ito. Kumbaga, walang merong hawak ng na situation. Yung sinasabi mo, yun nga yung plano eh. Oo, yun ang plano. Based on their strategy, Kuha mo. makikita mo, gusto magkaroon ng internal ng change. Oo. Internally. Will that happen? Yun ang number one na tanong ngayon eh. Kaya the more we talk now, the more the government officials talk, the more yung oil market nagre-react, ay tatagal to. Aabot ng $100 per barrel, $150 per barrel, gumaganon eh. Ganun dito sa atin eh. Wala namang somebody in control of... Ito po yun na Go ahead. Tumaas na yung presyo ng gasolina. Halimbawa, ang diesel sa US, ang equivalent dito sa atin ay siguro mga 68 pesos per liter. Okay. Nag-react na yan. Nung Sabado po yan, ang diesel doon. $4.51 gallon. Kung itatranslate mo yan into liters,
tapos gagamitan mo ng 59 pesos per dollar na exchange rate, ang computation ko, nasa 68 pesos Okay. yung presyo. Ay, hihigitan po natin yan. Kasi ang sinasabi ng Department of Energy, sa gayon, yung magigiting na... Ay, magigiting ba to? Magigiting ba? Pagiting ba rin? Baka daw po umabot ng magkano yan? 90 Mahigit pesos? 70. Oo. 76 ang computation. Sa initially, so 68 sa US. Mas mahal pa tayo. Pero mas mataas ang taxes nila ron. Okay? Mas mataas po ang taxes sa US kesa dito natin. Ang tax kasi dito, at yun ang pinagdidiskitahan ngayon, at may mga think tank na sinasabi, wag na natin galawin yung tax. That's a good way to prevent frivolous use of fuel. Okay? Ano ba yung mga tax po natin? Dalawang klase yan, tax na yan eh. At ang pinagdidiskitahan, yung excise tax, sa tingin ko po, ang matinding epekto ay yung tawag nito, yung VAT na 12%. Okay? Yung VAT na 12% kasi, habang tumataas yung presyo, tumataas yung VAT. Samantala yung excise tax, ano yan, fixed. Okay? 6 pesos ba? Magkano ba ang tax sa diesel? Mas mura kesa sa 6 pesos. So tatanggalin mo yung 6 pesos. Yun. Ang mas malaki doon yung VAT. Okay? Mukhang ang gusto natin, ang gusto ng government, yung excise tax lang. Kasi very predictable. Fix yun eh. Di ba? 6 pesos, maski nasaan po ang presyo ng gas. Nasa 30, 40, 50, 60, 70 per liter, fix lamang yang excise tax. Parang 6 na piso ata, o 7 pesos. It escapes me now, the actual figure. Pero di hamak po maliit yan. Kasi kung nasa 60 ang presyo, parang 10% yung excise 10%. tax. Oo. Pero yung 12% ng VAT, paano? Yung malaki, yung VAT eh. Hindi yun ang gagalawin natin. So, ang mga solution po ngayon, dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng fuel, ay prospective pa lang. Plano. Wala pa po talagang puro ang mga sinasabi, warning, we are facing economic shock, we are we have to brace for impact. So anong gusto mangyari ng Department of Energy? Staggered daw yung increase. Ewan Para ko. hindi ganun kabigat sa tao. Yun lang naman yung idea nila. So, hindi po napapagkayarian yan. Dahil kailangan, siyempre, pumayag din yung mga oil companies. Ito sinasabi ni Garin. Ang hawak niyong inventaryo ay for 50 days. Okay. At yung mga inventaryo niya, binili niyo yan doon sa mababang presyo. Pero nag-i-increase na kayo ngayon. May windfall, yung ba ibig niya sabihin? Nagwi-windfall na itong mga oil companies. Ngayon ko lang narinig yan from Secretary Garin. Secretary Garin mismo. Oo. Okay? So, ano ba yun po? Meron ba ibig sabihin yun na Hindi, binili nila sa lumang presyong mas mababa. But dahil sa conflict nga sa Middle East, tumaas na ang costing ng logistics ng shipment at movement siguro. Tama ba ako? Baka yun ang kaya nudge up yung price. So they're anticipating. I-charge na nila sa atin ngayon yung future cost of Ang delivery. tawag dyan ay hedging your Hindi. costs. Ayan nga ang problema sa setup eh. Di ba? May lag time eh. So laging merong windfall. Hindi po magpapalugi yung oil companies. That's for sure.
Pag tumaas ang presyo ng fuel, kahit yung hawak nila, binili nila sa mababa, tataasan na nila yung presyo. So, meron laging windfall na ganon. Pag bumaba yung fuel cost, hindi naman nila ibababa Oo, agad. na ganun kabilis. Dahil po may baitang ang yan, gagamitin nila, kung ano yung presyong mataas, halimbawa bumili sila ngayon, mataas ang presyo. 3 months down the road, bumaba ang presyo. Tingin mo, ibababa nila yung fuel? Yung price? Hindi. Anong gagamitin nilang presyo? Di yung mataas na pinambili nila. So, wala silang talo. Yun ang sinasabi ko. Well, eto po yung comparison. Binili nila ng mababa yung presyo ng fuel. Biglang tumaas ngayon yung fuel. Susunod sila doon sa pagtaas. Maski ang pagkakabili nila ay mababa yung presyo. In other words, lagi silang panalo. Hindi sila mag-a-adjust ng presyo na At patalo hindi sila kino-call out ng DOE dahil siyempre dapat meron din silang yun ang computation sinasabi dyan, ko. Oo. Kung meron 50 days na buffer, agad-agad bukas magtataas na eh. No, Tuesday daw. O ano yun? Anong binebenta nila? Hindi ba yung nabili nila 60 days ago? Yun yung binebenta nila ngayon? Kasi may buffer stock na sila eh. So yan yun. Ang requirement sa kanila, 2 months. Ewan ko lang kung sinusunod nila yun. Okay. Ang itataas po ng diesel, ang pakiwari ng mga iba dyan, from January to March, ang diesel daw po umakyat na ayon sa mga datos na kaya filed by the Office of sa Senator Win Gatchalian. January to March 4, ang gasoline prices po, yung gas, ay from 55 to 62. Yung diesel, from 54.76. Ang kerosene ay from 79 to 114 per liter. Wala pa yung itataas bukas. Ang paliwanag ng DOE, medyo, who's ang commander? Kasi nagsasalita din yung abad eh. No. Siya nga yung nagsabi na 30 pesos ang itataas eh. Inuunahan na niya. Para pag nagtaas lang na 17, salamat naman. Oil companies, 17 lang tinaas nyo. Sabi ni Abad, 30 pesos eh. Hindi natin Parang alam. minamanage na yung Expectation. Hindi spokesman ka. Hindi ka lawyer, spokesman. Ang sabi po ng Department of Department of Overseas. Ano to? Yung migrant workers. Okay, yan. Okay, Department of Migrant Workers. Okay daw po na huwag sumakay yung Pilipinong marino, kung yung barko ay papunta doon sa mga danger zones. Gaya ng Strait of Hormuz, yung mga ganun. Mga ganon. Yan po ang sinasabi nila. Allowed to refuse deployment in war risk Pwede kayo areas. tumanggi. Oo. Okay. Yun ang sabi ng DMW. Pero mawawala ka ba? Baka mawala ka naman ng trabaho. Kapag sinabihan mo yung boss mo doon, na ayokong sumampa eh. But the other thing bro, so yan yung mga marino. Actually, meron akong kakilala nagtatrabaho sa Abu Dhabi. Estudyante ko dati. Hindi naman daw ganun kagrabe. In fact sila, marami sa kanila, gaya siya daw, pumapasok siya, although marami sa kanilang work from home, yung mga pumapasok may dala na silang extra na damit, tsaka dala nila yung passport. It's not so bad daw. At mabilis daw ang aksyon ng mga otoridad, whether Dubai o Abu Dhabi. So what they're saying is wala silang compelling reason na mapagpa-repatriate na sila or something. Ayos naman daw, life goes on. At maraming Pilipino daw na OFW na gano'n sa malaki din yung element ng takot. Naalala mo yung World War II? Lahat na supplies sa Britain ay galing abroad. Canada,
or Australia or US. Kasi nga, tigil yung production. So, lahat ng supply. Ang naging ano nila doon, menacing na ako tawagin. Yung mga U-boats, Oo, yun nasa mga dagat. pag isang barko, titirahin. Titirahin nila, itutorpedo nila. At that time, wala pang missile. Torpedo. So, anong ginawa ng mga allies? Eh, di nagpadala, 100, 200. Kaya nyo ba lahat yan? Lusubin? Hindi eh. So, may analysis ako na basa, ganun. Yung Strait of Hormuz, kaya natatakot sila, baka kung isa ka lang, kaya kang targetin ng Iran. Pero kung sabay-sabay kayo umalis, lahat ba yun matatarget? Teka muna, missile na ngayon. Ang nakakatakot doon, kung ikaw ang matsambahan. O, baka matsambahan. Ayan, yan ang sinasabi. Kung marami nga kayo, maraming makakalusot. Pero kung ikaw yung hindi makalusot, ikaw ang matsambahan. Ano ba talaga? Tinatarget talaga yung mga barko? Hindi, may takot lang eh. Tinatarget ba ng... Kaya bang targetin ng... Mayroon pa kipagsapalaran, gaya nga ng sabi. Sa palaran. Let's face it, ang Iran, kasama na sa strategy na yan, nila sa US, na we will show terror sa aming mga kapitbahay, lalo na kung nasa ang... Meron daw kasing Iran Navy na nagpapatrolya ng Strait of Hormuz. Okay? At binawalan ng Iran Navy ang pagdaan-daan doon. Bakit hindi ba kaya yung Iran Navy na yun? O nga, mahilig pala. Tirahin nyo na yan. Sabihin mo kay Trump, tirahin nyo na yan. Hindi ba? Yun ang mga comments sa social media. So, what's preventing the passage of oil tankers? Kasi daw, bawal, sabi ng Iranian Navy. Take it from there. Kung ako si Trump. Pero malaking factor kasi, mas malaking factor yung takot. Maski nawala na doon yung yung Iran Navy, matatakot pa din yung mga, kasi mga private, ano yan eh. Tankers. Private vessels yan eh. Hindi naman yan military vessels eh. Di ba? Ngayon, nire-ready raw po yung subsidy. Nako, yan ang pinakawalang kakwenta-kwentang move. Pare. Department of Transportation preparing 3.5 billion in subsidies Laki niyan, 3.5 for free rides to millions of commuters to finance the fuel costs of public utility vehicles. Ito parang press release to, pare. Bakit? Bakit mo naman nasabi yun? Pucha. Just the mobilization, pare, ng free rides. Ang hirap pa ano yun yan. Ito. nag-free ride ka na ba? Nakatanggap na ng subsidy to. Baka nakamobilize 3.5 billion daw, sabi ni Secretary Lopez. Good morning. 3.5 billion subsidy, free rides at fuel vouchers. Good Nako, morning. ilan kaya madidikit dito? Makikiramay muna ako kay pare. Boss Edgar. Okay. Bago ako makiramay dun sa Pare, na medyo nag-tribute na rin kami. Secretary Lopez na yan. Baka para pwede kang maintindihan natin kung anong subsidy pinag-uusapan natin. Baka pwede magsalita ka rin tungkol kay Boss Edgar. Hindi. Nag-tribute na rin kami kanina. Nag-trip na kami kanina. Nag-tribute, tayo. Ikaw Si, Pakikinggan ko yung tribute mo kasi mas matagal mo siyang kilala. si Boss Edgar. nag-umpisa tayo dito na kasama si Amba, siyempre. Ang talagang Si founder ng Ambassador, ALC. Naalala ko yun kasi umattend ako noong unang araw ng Karambola. Karambola. Kami nila Alvin. Ang dami namin. 15 ata eh. Nagko-column ako noon. If I remember correctly, this was in 2005. 205, tama yan. Last year po kasi nag-20 years na Karambola. Yes. Okay. Oo. Kami nila Alex na doon. Tribute to Amba. Ang dami. Oo. Diyaya kami lahat eh. Si Alvin ang pinuno niyan eh. Ano yung gusto mo sabihin? Hindi, gusto ko lang masabi na Mahal ni Amba ang Karambola. si Amba, talagang ano niya to, itong Karambola. And then, sinun pa ni Boss Edgar. Si Edgar din. Talagang inano niya. Lahat ng mga ubaya sa kanya ni Amba, tinuloy niya. At ginandahan.
Gaya yung sinasabi nyo kanina yung tungkol doon sa gagawin na parang resort somewhere. Kaya in, sa- maganda yun. Doon sa Batangas. Kalatagan. Kalatagan. no? Kasi ang si So, ano Amba, yun? Top of the line. Top of the Pangarap line. ni Amba yun. pangarap ni Amba yun. At saka, ang maganda kay Edgard, kay Boss Edgard, ang kanya, naging in-update niya lahat ng mga ni Amba. Ginawa niya 21st century. Kasi si Amba, hindi alam na marami to. Ang dami niya acquisition na lupa. Properties. Ang gagaling na mga prime properties. Meron siyang public market. Meron siya sa Kawayan, meron siya dito. Meron siyang gano'n. Meron logistics hub Mayroon sa siyang logistics hub. Bulacan. Mabigat. I think it's in Baliwag. Mabigat ang ginawa ni Amba. Logistics hub. At saka, si Amba, ang hindi lang tinuloy yata ni Boss Edgard, kay Amba, yung mga sinehan. Hindi, matagal na sinara ni Amba yun. Kasi Oh, pero ang mga sinehan hindi even na, before, hindi na kumikita. even Before he before died. Boss Edgard Oo. assumed, Oo. took over, sinara na yung mga sinihan. Diba sila? Pero si Amba, Kasi the trend was clear. The writing was Wala on the na, wall, so wala to na yung speak. sinihan. Na sinihan. Kasi Wala nga, home streaming na lang. Oo. si, DVD na uso. Oo. pero si, Ilang taon na yung DVD? ang hindi alam na 20, marami, 30 years. si Amba, na hindi rin ano yan, producer? Oo, na sine. na mismo ng pelikula. Oh, film. Oo. Si Boss Boss Edgar Edgard. naman, ibang klase yung Ang production. kinuwento sa akin ni Inaano niya. Edgard, Mm. Boss Edgard, noon daw po siya ay bata pa, he was taking up law Oo. sa UST. Kaya marami siya mga kaklase nasa position na ngayon. Na Judge, mga UST. Dinala siya sa Amerika. Yun, Oo. naantala yung kanyang pag-aaral ng Yan ang lagi abogasya. paulit-ulit na Oo. kwento ni Boss Dahil Edgar sa akin. inassign siya ni Sa Amba. Amerika. Sa Amerika. Noong pumasok yung EDSA, For administration. after EDSA, kailangan nila ng fallback. Yes. So, pinadala si Edgard sa Amerika, Amerika. para magtayo ng negosyo doon. Oo. Para yung pamilya ay magiging safe. Siya Naging- mag-isa daw doon. Naging gasoline boy. Yun ang Naging lagi niya gasoline kinikwento. Nagtayo siya ng Oo. gasoline station. Pinagmamalaki Nagtayo niya. siyang gasoline station at siya ang gasoline Siya boy. ang gasoline boy. Ay, lagi siyang kinikwento ni owner- Boss Edgar sa akin owner yung gasoline mag-a-absent daw yung magpapump o Siya saka na, tatao. siya na, oo. Kung sabi niya, Lintik, ano ba itong ginawa mo, Daddy? Bakit naman ako iniwan mo rito? Pero sa pasalamat daw siya. Pasalamat natuto siya. siya. Dahil natuto Negosyo. siya, alam niya pala kung Paano magpatakbo ng business, Pasukli, etc. lahat. Oo. Ganun, no? Mabigat. very close siya sa ama niya. Mabigat ang niya. Kinento niya sa akin, minsan daw nagkaiyak sila. Mm. Mag-ama. Mm. Sabi niya, Dad, thank you. Galing mo magpalaki ng... Anak. Kung hindi ako magiging ganito, Kung hindi. Siya rin naman. 18 range siya ng gusto, pero pinadala sa Amerika. Oo. At saka, ang nakuha rin yan yung talagang relationship. Nakuha niya rin yung love for wine. Love for wine. At saka, yung talagang... Hindi makain si Edgard, ha? Hindi. Siya. Ang nakita ko lang na talagang nagustuhan niya nung kumain sa bahay ng Kalyos. Actually, Paborito niya pala yun. paborito niya pala yun. Oo. Kaya tuwing may gathering tayo, Kalyos. sabi ni Joji, Kalyos tayo dahil si Edgard. At saka ang hindi May niya, take home pa yun. ang hindi niya hindi niya nakakalimutan at talagang pinagpatuloy na yung relationship ng ALC Group sa church. Catholic Mass sa Media. church. Oo. Yung Catholic. Very, By the way, siya trumabaho ng Pope Nung Mobile. Pope Mobile. Siya yun. Mobile. Alam ba si Edgard ang trumabaho? No? Siya naghanda nun. Ang nag-commit si Amba, Ang nagtrabaho si Edgar. nag-commit sa Papal Nuncio, si Ng Amba, ng Pope Mobile. Pope Mobile. Ang trumabaho si Edgard. Edgar. Siya At nagdala. dalawa yung yung, Pope Mobile. kasi nagustuhan ng Papa yung si Pope Pope Mobile. Francis. Pope Yung Francis. Pope Mobile, kailangan niya ng backup. Oo. So gumawa pa si Edgard ulit dito at pinadala doon sa Rome Sa Rome. ng backup. Ganon ka. Kaya sayang namatay si Boss Edgard, hindi pa niya tayo nadala sa Rome pa. Oo. Maano siya? Makapagsimba with the Kaibigan na kaibigan niya yung mga guards. Pati. Ng Pope. Ng Pope. Opo. Siya kasi ang kausap eh. Para doon sa security lahat. Right. Mabigat. 9 o'clock ng Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882.
This time check is brought. The rainbow people reaching out, the sunshine people singing out. Yes! Come share our laughter. Ibalik! Ibalik ba? Ibalik si Saldi ko. Hindi. Meron ba Ito. tayo mga bagong Mga campaign? Wala. kapag may mga condolences at kay Edgard. Edgard. Si Katirso Peralta, kaya matagal na naging abogado to hanggang ngayon ng ALC Group of Companies. Of course, si Willie Horado. No, si, Si Boss Willie, Willie, Si oh. Willie Horado. Kaklase ni Boss Edgar. Salasal, oh. Salasal, oh. Yan for nung eleksyon umuwi dito sa Pilipinas. Yes, si Willie. Oh. Marami rin mga kaibigan si Boss Edgar. Halimbawa, Tommy Campos, Yan. sinabihan na so sad, sabi So, niya. Sinatami. Si Sharon and Edgar were close to Of course, sa Tommy. presidente. Tsaka kay presidente. tsaka and kay my sister FL. naman, and my sister daw, very good. Very close sila. Maraming kaibigan to si Mike. Oo. Sa Lasal to eh. Lasal. Lasal. Tapos nag-UST. Okay. Meron tayo munang paala. Alam nyo ba, ang Regasco, isa sa mga leading LPG brands sa buong bansa, talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality pa, at tama ang timbang. Subukan nyo at makikita nyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang brand. Huwag magpapaloko sa murang LPG na daya naman sa timbang. Dahil kahit 1 kilo lang ang dayaan, 1 kilo lang yon ha, Malaki yan. halos 100 piso na po ang mawawala sa inyo. Kaya kung gusto mong sigurado at kalidad at tamang timbang, ito na ang kunin. Tandaan, para sigurado, Regasco. Yan. Regasco. Regasco. Okay. Ano pa? Ano bang gusto nyong... Yung mga tiga DOA, huwag niyong pangungunan yung tungkol yan sa oil prices. Eh, Kayo di nga nga- dapat ang kayo parang nga dapat dinajustify nagpapahinahon nga nila eh. Maling-mali. Nananakot pa eh. Sino ba yan? Si Director Abad? Ayun eh. Ay, nako. 100 piso daw, $100 daw inaabot yung oil. Lahat ng market, binantayan ko, tinignan ko, 90 lang eh. Ano ba? During the day, siguro, merong isang transaction na 100. Ayun Akalain lang. mo yun ang kanya sinabi. Para sinasabi niya, Sige oil na. company, sige, magtaas na kayo. Huwag ganon. Huwag ganon. Mabuti pa yung sinabi ni Sharon. Oh. Sa Secretary Garin. niya, oh. Oo. Meron naman kayo inventaryo. Oo. At yung inventaryo nyo yun, binili nyo ng mura. Ilabas niyo yan. Tapos ang gagamitin yung presyo ngayon, yung mataas na. Pambira kayo. Ang taas na windfall nyo. Oo. Kanina nga sinasabi ko, parang Jonat, pag naman mataas yung kanilang langis, pagkakabili ng inventaryo nila, bigla bumaba ang presyo. Oo. Hindi naman po nila ibababa yung kanilang Pump price? pump price Oh, eh. hindi. Ang gagamitin pa rin nila, mataas na Mataas presyo. pa rin. Yes. Sino niloloko nito mga to? Oo. DOE. Oo. Tsaka tayo. Matagal na nilang gawain niya. Alam mo ba nagkaroon na ng rasyon ng bigas Tan. sa isang bayan dyan sa Cebu? Talaga, ang Baka irasyon. island ba? Rasyon, may limit ang pagbili ng bigas. Kasi po, mga local governments dyan sa buong Central Visayas, nakita nila po na nagwawala ang presyo ng bigas. To the point, na nagkaroon na ng rationing. May limit ang pagbili ng bigas. Yun po ibig sabihin ng rationing. Oo. Diyan sa isang bayan sa Cebu. NFA at saka si King of the Road. Dahil daw po, nagpapanik na rin even sa bigas. Ay salamat na lang sa mga government officials natin na puro ting magsasalita ay nakakatakot ang sinasabi. Lalong nagpapapanik. Lalo kami nagpapanik. Kagaya nga na sinabi namin noon pa. Meron bang tatayo na pinakamamahal ni Paring Winer na government official para kalmahin ang publiko? Meron bang ganun tatayo?
Hinihintay nyo na naman si Presidente. Kayo talaga. Nasa Amerika ngayon. Paano? Paano yan? Wala kayo aasahan. Hindi, ito si- Wala kayong punching bag Itong si ngayon. Agriculture Secretary Francisco Pichula. Ano sabi? Sabi niya, farm output is expected to grow faster this quarter. Sabi. Bola yan. Oo. Pero hindi niya sinabi kung gano'ng kalaki at Ilabas dahil yun na At saka paano mangyayari yan? nire-recalibrate pa nila yung kanilang projections pero pataas daw. Ilabas na nila yung mga NFA rice kung meron. So panic buying. Stockpiling ng mga individuals. Yan po nangyayari sa Central Visayas. Hindi ako magtataka kung lilipat na rito yan. Dahil sa pananakot na Pananakot kasi imbis na pakalmahin eh. ang measure nila, pare, sinasabi ng DA, iimbestigahan daw yung fertilizer suppliers Grabe. ng mga kumokontrata. Okay? May kontrata sila. Wag nyo na lang announcein eh. Oo, gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang, tapos parusahan nyo yung mga kumita, tapos idemanda nyo yung... sino-sino daw po ba yung kanilang iimbestigahan? Ako, sinabi pa yung pangalan, pare. Agri Victorious Trading. Kilala mo ba yun? Tapnahin nyo yung leads. DQB Green Agricultural Products, Valap Incorporated, DOS Asia Chemical Trading, ROA Fertilizer. Wala raw po yan po mga supplier na yan, hindi raw po pwedeng ilabas ang kanilang mga binentang supplies sa DA. Habang nire-review yung kanilang kontrata at kanilang shipment. Yan. Kasi pag boss, napaship na namin eh. Nailabas na. So, pinagbawal niya pong ilabas. Ilabas daw yan. Okay. Yung leads ba yung gusto mo? Leads ang Leads Agri? Yan pinakamatindi. Yan ang supplier. Bakit wala rito sa listahan yun? Isama mo yun, boss. Agree? Ha? Leads agree. Leads Agri? Parang wala sa listahan eh. Full review daw to. Bakit wala yun sa listahan? Pare, pag merong ganyan review, yung sinasabi mo first quarter, tataas. Tataas, sabi niya. Paano mangyayari yun? Tapos may mga ganitong... O ngayon, yung excise tax on petroleum. May mga... Yung tatanggalin daw yung excise tax. Yun yung measure ng mga magigiting na economic managers. Oo, na-float lang yon para... Flea note yun. Flea note. Kasi hindi nila, wala naman na yung excise tax eh. That will come and go. Ang excise tax po, fix yan, Yung VAT, yan yung gumagalaw. Habang tumataas ang presyo, tumataas yung VAT. Kasi 12% yun. Kagad. Okay. Ang sinasabi po ng mga analyst, yan daw po excise tax. Pag tinanggal mo yan, ang makikinabang lang, yung mga private cars. Yes. The best. Hindi ba the best yan? Unnecessary nga yun. Ha? Di tuwan-tuwa yung mga car companies. Siyempre, mas marami na sila. Ha? Pero ngayon may move dahil sa taasan ng presyo ng Electric fuel. Maraming pumipila sa Electric. Ang problema, may ring complaints. Yes. Sa Yung mga dumadating na electric. sa battery Yes. Ang dami niyan. na lemon. Nagkakaproblema. Tapos walang after sales service. Nagkakaproblema sila, yung mga electric. Ay. Sa dami ng dumadating na ganyan, yung battery. Kaya marami after po ngayon nagsasabi hybrid na lang muna mas tayo. mabuti. Ha? Mas para sa air Pero mahal ng hybrid, pare. Mas, Mahal. lalong naging mahal yan. Ganun ba? Actually, hindi mo nakikita pa rin, Conrad, pa rin Joel, yung kagalingan ng oil price fund. Okay. Yung Oil price stabilization fund. Ngayon mo nakikita. Nung araw. Nung araw. panahon nun. Yung pag may ganitong pagkakataon. Yung magbabalance. Sino mag-aalaga ng fund? Oo. Hindi, ang Maharlika? Patay tayo dyan. Kung maharlika, wala mangyayari. Kasi po yung oil price,
Stabilization Fund, may pondo yan. Mm. Eh yung pong pondo na yun, ininvest yan. Yes. Di ba? Kapag tumaas ang presyo ng oil, kukuha yung mga oil companies dyan. Doon. Kailangan yun, malinaw yun. May COA, lahat ng audit, Kompleto. walang dayaan. Yes. Yun ang medyo doon. Noon. Medyo usapin yan noon. Kasi yung mga magigiting na oil companies doon, medyo may pagkaswapang. Tinitira yung oil stabilization Doon fund. sila tumitira. Ang daming anomalyang na unearth. Kaya nagsumama po ang image ng Oil Price Stabilization Fund. And therefore, nung panahon ni President Cory Aquino, Tinanggal. dismantled. Kagad. Kasi nga doon sa mga, dahil sa mga ugong-ugong. Oh, ang tanong nga at that time di saan napunta yung surplus noon? Yun. Yan. Sino bumulsa? Anong bumulsa? Hindi naman siguro. Hindi. Oo. Nilagay sa National Treasury. Etong 4-day week, maaari po mga opisina pwede. Maaari. Mm. At yung panlimang araw ay work from home. Kung kayo ay opisina. Halimbawa, computer, nakaharap lang kayo mga sa ganyan, computer sa opisina, pwede naman kayo humarap sa computer sa bahay. Di ba? Oo. Sa bangko, yung anak ko, senior vice president, one day a week, maski wala crisis, work from home sila. Okay? Pero po yung kailangan ng physical presence, Hindi pwede yun. karpentero, Bombero, mga bombero. pulis. Hindi yung bombero, pulis, siguradong hindi pwede. Hindi pwede yun. Pabrika. Yan. Pabrika, hindi ka pa pwede Yung mag-work day. mano-mano ang ginagawa mo, pwede ka ba mag-work from home noon? Construction. Ito ang sinasabi ng private sector, parin Jonat. I don't know how you feel. Yung mga nagmamano-mano po na yon, obligadong magtrabaho. Pero kailangan din nila yung support services sa opisina. Oo. At kung nasa work from home yun, paano? May kaakibat na arrangement yun Oo. So, medyo private sector po, Nag-aayos yan. medyo hindi payag dyan sa Kagaya, 4-day work week. Although yung government, some offices, kahit yung buong 5 days, wag na sila pumasok. Total, wala naman sila ginagawa sa opisina. Okay lang yan. 4-day work week, okay din. Pero hindi po lahat kaya yan. Okay? Pero pinapakiusapan daw yung mga private firms na mag 4-day work week din. kagaya ng mga Sabi ni Cheese Escudero, kagaya ng mga huwag mo na kasing pakialaman yan. restaurant, mga ganun. Pwede ba yan? Pwede bang work from home? Hindi pwede yun. Ano yun? Shifting. Pwede mag-shift sila. Oo. Ganun ang mangyari. Kasi daw, matraffic. Matraffic. Yung Nagsalita si Cheese? cheese, matraffic. Nabigla. Ano, nabigla? Ano Hindi, ibig mo sabihin, nabigla? Dumating. Nagparamdam. Nagparamdam. Baka ayos na yung Mm. sa Comelec. Wala na? Hindi, inaano siya talaga nung si Jess Sa Palsis, Congress daw talaga 4-day Matagal work na week yun. sila. Oo. Tagal na yun. Matagal na yun. Maski na nga buong linggo wala kayong trabaho, okay lang Wala naman nangyayari dyan sa inyo Gagalit sa atin si Mark yan. Sino Mark? Ating Congressman Mark Santos. Gano'n. May trinatrabaho to, marami. MMD, 4-day work week. Yan. MMD. For energy conservation. Ay. Pumapil pa kayo, MMDA. Solve nyo yung Oo. traffic. Bago kayo sumali-sali sa mga ganyan Traffic. Kasi nagsalita lang si BBM na tignan nyo yung Yung 4-day 4-day work work week, week. LGUs. Tignan nyo. Kaya. Sumama na. Sumakay na. Sumakay. Waste management, di pa Tingnan mo kanya yung naayos. tingnan mo yung press statement. Gusto mo, basahin ko sa'yo. Sige nga. Okay. The MMDA will implement a 4-day work week scheme effective Monday, which is today, in compliance with the directive of... Oh. Ay, nako. Okay? Okay ba yun? Para lang makasip-sip kayo. Ano?
Ayusin nyo muna yung traffic at saka yung So Friday, Saturday, Landfill Sunday, yun. wala raw pong pasok. landfill. Mga employees ng MMDA. Ah. So who will be doing the work that you are not doing? Paano kaya to, pare? Well, in essence, pare, if I may say something about yung 4-day work week, kasi sa mga ibang bansa ginagawa na nila yan, although mostly in Europe, it was not because of the oil crisis o ano, it was because maraming tao Quality of life. Quality of life, work balance. At nangyari, imbis na bumaba ang productivity, banda pa dahil yung extra day na yun, mas ginawa ng mga kumpanya at mga tao, mas naging creative sila kung paano mag-solve ng mga At pag problema. nagtatrabaho, naging mas masipag. Mas masipag, ano. Sana ganyan lang sana ganun naabutan nga, natin. sana abutan. Kaya naging sustainable daw at in fact, they didn't do it with a lot of fanfare, quiet nilang in-embrace. Dahan-dahan, gumanda. Now, ewan ko nga lang dito sa atin kung, kasi yun na nga yung mga sinabi mo sa pabrika, sa mga, ano, May mga companies naman, may mga even companies, without this oil problem. Oo, They've been ginagawa na doing nila. it. Oo. Dito. Lalo na yung mga small and medium Dito scale sa atin. industries, work from home. Sabi ko, ganun. yung anak ko, Yung anak mo, for example. once a week, work from home. Marami Even sa media, yung kami, work from home dyan, yung mga reporter. Nung panahon namin ni Paring Conrad, kailangan bumalik kami sa opisina at doon mag-type ng storya. Ngayon, hindi na. Kasi presence required. Kasi pag Ano ka na ine-edit, editor eh. Ano ba ito sabi mo na ito? oo. So it does change at ano, but dito, ngayon, oo. mas kailangan daw po ng mas malaking pera paghanda ng mga Filipinos in the Gulf area. Ayan, Aabutin daw yan ng additional money kailangan. Hindi po lahat gusto umuwi eh. Oh. Right, yun Meron yung naman sinasabi ko majority. kanina eh. Majority, a big Big great majority. majority. Okay naman daw Kasi ang ano doon eh. sa lugar nila, Ayos naman eh. At, Kasi ang inaatake ay yung mga bases. Yung mga bases. Pero kailangan daw po ng pera just in case. Ang kailangan 13 billion. Okay. Saan hahanapin yan? 13 billion Sabi para po sa ng teka, OWA, saan gagastusin yan? For the reputation. In the Nakahanda lang yun. Ang laki, Hindi event, hindi event. Naka-event. Ang ganun kalaking halaga ba yun? 13 Well, billion. And there are 2.4 million in the Gulf areas. the number of people who will be repatriated in the event. Bawat in the isang event. OFW, ang cost po niya mahigit 100,000 to repatriate. Bakit natin nasabi yan? Kasi po, hindi commercial airline ang gagamitin dyan. Charter na yan. Magcha-charter and everything. At tatagain tayo doon kasi war zone yan. Oo. Yan. Ito pa ang mangyayari dyan. Como sarado ang airspace, lilipad po yung mga eroplano yan labas ng war zone. Paano natin dadalhin from the war zone to where they'll be repatriated? Problema yun. Kaya nga, Logistics yan. You have to work out with the shipping agencies, mga buses, lahat, etc. Yung iba pupunta through through the border with Egypt, yung iba. Aha. Dadaan ka dun. Lahat. Hindi naman po ma-predict kung kailan matatapos to eh. Walang Lalo na sinasabi ng Israel, lahat ng mga magiging successor ninyo dyan, babantayan namin. At alam nyo na kung anong mangyayari. okay. Hindi raw po pwede settlement. Sabi ni Trump eh. So, kaya nag-react yung oil market. Yes. Surrender. ang Hindi agad ang gusto nila talaga magkaroon ng regime change. Yes. That's the end game. Okay? Is that within sight? End game. Not at this point, I think. Okay. Yung institution, So wala yun, malayo pa. the institutions of governance after 47 years of theocracy, nakaset up yun. Set up na yun. Hanggang sa baba. Kaya nga kanina sinasabi ko kay Parin Joel, ang obserbasyon ko, wala ito yung mga nagkakagulong bayan na kita mo, maraming mass migration. Yung iba nga, dahil walang pera, nagiging refugee. Yung may mga pera, they go out. Yes. Hindi ko nakita sa Iran yan eh. Wala pa. Wala pa yun. Except in Kaya some paano areas. mo nga asahan yung internal regime change on their own? Yun na nga, yung napanood ko naman, sabi yung US
ano ngayon, yung strikes nila, tina-target talaga nila ngayon yung capacity ng Iran na mag-govern, yung revolutionary guard, Leadership? May papalit at Pero, papalit, pare. Hindi, although how effective that is, hindi ko alam. tatlo yung ginagawa nila ngayon. Nauna na yung tungkol dun sa economic squeeze. Kaya nagkaroon ng nagkaroon ng sanctions, nagkaroon ng yung Kaya there are value- trouble in the streets. Yes, yung value Nagkaroon ng mga riot. Kasi nahirapan ng taong bayan. economic. Yan ang una nila. Tapos ito ngayon, militar. And then, pag ano na nila yung internal groups, wala nga grupo You're right, except no? for the Hindi- Kurds yung Kurds na organized. oo. It has to come from the same institutions. Dapat may mag-breakdown. Dito sa atin, Kaya kahit na yung, ano yung prinsipe ba yun? Yung si Reza Si Pahlavi. Parang teka muna. Gumanon din siya. Hindi, na hindi. Wala silang Walang tao. sasalo sa akin dyan. Oo, Walang, ano, wala oo. sila. Nasabi niya, yung siyang kapalit. akala niya kasi, US sponsored, iluluklok siya ng US. Na lang siya ron. Hindi ganun yun. Hindi pala ganun kadali. Ano? Hindi ganun kadali kasi 47 years, Brad. Ang ano yan, nakaugat yan. Nakaugat sila. Sigurado yun. Disiplinado na workout. Ngayon yung po mga paandar na subsidy, Okay yan. wag muna nating asahan sa ngayon. Kasi puro salita pa lang po yan ng DA. Kung naman, Sino pa isa? DSWD, DOTR. DOTR. Free ride. Nako. Kung sa ngayon sinabi nila yan, siguro by next year pwede na natin asahan. So wag po tayo masyadong magano doon. Ang akin dito pare, yung staggered fuel price increase, sa akin hindi ayos eh. Mas gusto ko pa sana, sige. Bakbakan na natin ngayon yan. We have to face it anyway. Bakit pa natin i-delay? Let's face it now and everybody talaga po ang solusyon dito, whether we like it or not, belt tightening. Magtipid. Magtitiis, magtitipid, belt tightening. Yun nga dapat ang puntahan natin How do we go about that para it becomes a national program? Ayan. Na talagang Meron lahat bang tayo- ganon? Na mayroong ganong effort. Everybody Meron na ang DPWH, medyo nabagalan daw ang hindi umaandar yung infrastructure projects natin. Ayan. Ano yun? Matagal na yun. Alin DPWH? Hanggang ngayon, it's already March. Hindi pa kasi rin na nakakapagbayad. Walang Oo. bidding kasi. Walang bidding. At saka yung mga may mga utang, Pending, hindi hindi nila bayaran. nababayaran. Anong Kasi ginagawa ni Chubibo? yung mga takot magpirma daw. Pirma. Kahapon, kausap ko yung ibang contractors. Sir, hindi pa kami nababayaran hanggang ngayon. Tapos na kami. Kawawa yung mga subcontractors namin, saka suppliers. Which is correct. Sabi po ni Senator Gatchalian kasi, na tinitignan daw ng mga senador, ano nangyayari dyan sa DPWH? Yan. At wala raw nangyayaring bidding. Yun ang Wala talaga. oo. At hindi nakakapagbayad. Meron naman silang pera. Pero 2026 Bakit budget na hindi- sinasabi ba natin? Hindi, 2025 pa yung iba. 2025. Ayusin nila yan. Hindi kung 2025, lalo Anong na yung nangyari? 2026, hindi lalo na. Ang maganda naman daw sa DA at saka sa DepEd, meron silang transparency portal. Hanggang doon lang. Oh. Pero may nangyayari na ba sa kanilang infrastructure spending? Yan. Yung farm to market road, classrooms, meron na ba? Yan ang inaasahan ng tao. Para At least meron silang transparency portal. Ikaw naman. Hindi ano ho nakakain yung transparency portal. ganun ba? Mahirap kainin yan. Kahit lagyan mong patis? Oy, wala. Wala? Wala. Kahit haluan mo ng lagyan mo konti ng patis. sili? Hindi mahirap Hindi kainin. mahirap yun. Transparency portal no? Aanhin namin yung transparency portal kung wala po nangyayari sa on the ground. Underground. Yun lang naman ang amin. Hmm. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Oras Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Pangulong Marcos dumating na sa Estados Unidos. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perez.
Dumating na sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa United Nations General Assembly o yung UNGA. Ayon sa Presidential Communications Office, lumapag ang sinakyang eroplano ng Pangulo kasama ang kanyang delegasyon bandang alas 2:45 ng hapon local time sa New York. Una nang sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona na napakahalaga ng pagdalo ng Pangulo sa pulong dahil sa kasalukuyang tensyon at kaguluhan sa gitnang silangan. Binigyan din ni Escalona na ang UN General Assembly ang pinakaangkop na plataforma para manawagan si Pangulong Marcos sa mga bansang sangkot sa sigalot na itigil ang digmaan at bumalik sa negotiating table upang maisulong ang kapayapaan. Dagdag pa ng opisyal sa mga pulong na dadaluhan ng Pangulo, inaasahan ding mananawagan ito para sa kaligtasan ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa giyera sa rehiyon, gayon din ang pagrespeto sa international law. Nakatakda ring magsalita ang Pangulo sa pulong ng United Nations Commission on the Status of Women kung saan bibigyan din niya ang patuloy na commitment na pamahalaan sa pagtataguyod ng kapakanan, karapatan at proteksyon ng mga kababaihan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Senador Lacson hinimok ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtataas ng presyo ng kanilang produkto. Report mula kay Patrol 19, Tega Bueno. Hinimok ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtataas ng presyo ng langis. Ito kasunod ng mga ulat na may ilang establishment ang nagtaas na ng pump prices bago ang nakatakdang price adjustment. Gate ni Lacson na maagang pagtataas ng presyo ng langis ay paglabag sa Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 at Republic Act No. 7394 o yung Consumer Act of the Philippines. Maaari niya magsumbong ang publiko sa Philippine National Police o sa mga local government units. Gate ni Lacson ang pagiging mapagmatiyag ng mga mamimili at ang agarang pag-uulat ng mga irregularidad ay makatutulong sa mga otoridad na ipatupad ang batas at maprotektahan ang publiko laban sa mapang-abusong gawain sa pagpipresyo. Ipinagbabawal ng RA 8479 ang cartelization, predatory pricing at iba pang anti-competitive practices upang maprotektahan ang mga mamimili. Samantala, pinoprotektahan na Republic Act 7394 ang mga mamimili laban sa mapanlinlang, hindi patas at labis at mapagsamantalang mga gawain sa pagbibenta. Naghahanda ngayon ang publiko sa panibagong pagtaas ng presyo ng langis habang tumataas ang presyo ng krudo sa gitna ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga report, maaaring tumaas ang presyo ng kerosene ng 24 pesos and 92 centavos kada litro. Diesel maaari daw tumaas ng 19 pesos and 62 centavos kada litro at ang gasolina ay 10 pesos and 43 centavos kada litro. Ang final price movement sa inaasang i-anunsyo ngayong araw. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang balita, Kamara nanawagan sa mga mambabatas at stakeholders na maging bukas sa pagtalakay ng Anti-Political Dynasty Act. Report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Hinimok ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adjong ang kanyang mga kapwa mambabatas at stakeholders na maging bukas sa pagrepaso ng panukalang Anti-Political Dynasty Act. Sa gitna ito ng nakatakdang deliberasyon sa plenaryo ng Kamara ngayong linggo. Ayon kay Adjong, may ilang miyembro ng komite na handang makipagtulungan upang makabuo ng mas katanggap-tanggap na bersyon ng panukala. Dagdag pa niya, may mga mambabatas na bagamat hindi pa ganap na sumusuporta sa panukala, ay bukas pa rin sa patuloy na pagtalakay nito.
Humiling naman ang panel chair sa mga may akda ng panukala sa mga nagbawi ng kanilang inihaing bersyon na panatilihing bukas ang kanilang isipan dahil marami pang proseso bago tuluyang maaprobahan ang Anti-Political Dynasty Act. Matatanda ang binawi ng ilang mambabatas ang inihaing bersyon ng panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Partikular na si Caloocan City Representative Edgar Erice. Una na ring nagsagawa ng nationwide public consultations ang komite sa Luzon, Visayas at Mindanao upang kuha ang opinyon ng iba't ibang sektor habang sinusubukan ng Kongreso na maisakatuparan ang probisyon ng konstitusyon laban sa political dynasties. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may taodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po, si John Reyes Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa mga nagwo-work from home kasi lahat kayo nagwo-work from home. Ha? Lahat sila. Sino? Yung mga, alam mo, Ang mga economic managers? yung mga managers. Hindi nagwo-work yan. Hindi, ito nga eh. Ang, Home lang. actually, yung nangyayari na yan, ano yan ha? Dapat ang trabaho mo 8 to 5 halimbawa. Pumapasok ka 10, umuwi ka 3. Ganun eh. Maraming ganyan. Marami namang ginagawa eh. Marami naman. Baka quality yung trabaho Quality nila. time. Halimbawa, Quality time. ikaw, taga-Maharlika ka. Okay? The Oh, past 2 Mahirap years, mag-isip ng investment. Ang hirap mag-isip ng investment ha. wala pa nangyayari. Pero ang sahod mo, 2.5 million a month. So, sa isang taon, 30 million. Sa 2 taon ng Maharlika, naka 60 million ka na. Wala pa nangyayari. O, isipin mo. Hindi, may paano? Isipin mo, kung naging 100 million yang, baka may nangyari na. Programmatic Ang sahod. kasi. Ha? Programmatic. Ano ibig sabihin ng programmatic? By sector. Problematic siya. by sector. Ito muna, energy. Ayan. Food production. Hindi, may transport. napansin nyo isang bankero na kaibigan ko eh. Ganon? Oh, ang nangyari, nag-recruit ng mga barkada niya eh. Nilagay doon sa Call out nilagay natin doon yan. sa kwan eh. Mga kaibigan pa naman natin yung Ang mga problema, nandun sa- pera ng DBP binigay dyan. Yung DBP ngayon, hirap na hirap sa kanilang Programa. ratios. Programa. Husay nyo. Naku, galing. Sino ba may isip niyan? Hindi, ano to eh. It was Si Sumo rin daw yan eh. It was originally proposed as By Sumo. na wealth fund, etc. Eh sabi ko nga, sana ninyo, kinuha na ninyo yung mga state assets na At dyan pagbibigay inilagay. ng ano at bargain prices. Yan. Yeah, bargain price. Yun ang dapat pinagkukuha ninyo. Maraming salamat din po dun sa ating mga bright government officials na walang inisip na solusyon pag meron tayong problema, halimbawa sa bigas o sa pagkain. Ang solusyon, importation. Maraming salamat dahil ayon po sa report, nagsisimula ng tumaas ang presyo ng bigas abroad. Meron na raw, yung benchmark po ng international price for rice ay umaakyat na raw, sabi ng Food and Agriculture Organization, UN. FAO, FA yun. Monthly po yan, mayroon silang nila rice index. Based on rice export quotations daw po ng mga varieties na yan, ay tumataas na. Okay, salamat doon sa mga nag-iisip po na policy makers natin, walang ibang solusyon kundi ang importation. Di ba? Ayos to, pare. Meron na raw tinatamaan ng mga fuel price kasi mula no isang taon, di ba binanggit ko sa inyo. Okay. As of November kasi, ang diesel
Mahigit 24 na nung isang taon ang tinaas. Oo. Pagkatapos Wala pang ngayon gera this nun. year, nasa 8 na, ba? So ilan na yan? 32 ang increase ng fuel. So hindi po katakataka na meron na talagang mga tinatamaan ng gusto. May mga report dyan daw sa Bukidnon. Bukidnon, ang galing ng farming dyan. At saka maayos sana ang parlaga dyan. Yan, dyan yung dole. Mm. Doon ba yung dole? Yes. Saka Del Monte. Pineapple. Del Monte? Del Monte. Oo. Ayun, Del Monte. Del Monte dun. Del Monte ba? Sarap dun, sarap. Naalala ko, nag-golf ako dyan eh. Meron, magandang Ah, golf oo. course nila. Sa Del Monte. Oh, yeah. Mga tinatamaan na raw po yung mga yung fuel price, yung mga Bukidnon farmers, marami dyan mga liit-liit na farmers na magaganda kita eh. Okay. Eto naman, sabi po ng Bureau of Customs, kasi namumroblema tayo sa tax sa oil, Okay. kung isususpend, Yung paano daw yung... Okay. Ang sabi ng mga think tank, kung bang inasikaso nyo yung oil smuggling, di ba? At nakolekta lahat yung mga taxes, hindi natin problema yung isuspe yun dahil meron tayong buffer. Ang sa problema daw, sabi hindi nila madali-dali yung mga private wharfs. Ang una Ano bang paraan doon, pare, para madali daw yung private wharfs? Ang una nyong tignan ninyo yung well dyan sa Marco Polo Hotel sa Ay, sa Davao. Baka nandun eh. alin? Yung fuel marking. Doon muna. Doon muna eh, naka-stamp. Ibig sabihin, may kumikita rin. Sino na nga yung Marco Polo Hotel? Kasi mali yung approach natin na mapipigil mo yung oil smuggling dahil doon sa fuel marking. Hindi naman po lahat ng gas stations, ma-check natin. Sa dami niyan. Sa dami niyan. 1,000 of gasoline station. Okay. Kung yun na solusyon natin, fuel marking, makakalusot yung mga smuggler. Marami. Magpapahuli ng ilang milyong litro. Tapos lusot na yung marami. Lusot na yung iba. Hindi naman lahat yan na-check eh. Ang kumita dyan, yung SGS. Yan nagmamarking. At saka po yung kumukomisyon sa SGS. Para rin yan yung sinasabi natin paring contract. Karaniwan dyan sa DOF yan. DOF yan. DOF, Yung sinasabi natin paring BOCBI. contract, paring Joel. Yung tungkol sa, yung bakal. Sa bakal, sa steel, markings, ganun din. Pupunta ka sa Bureau of Product Standards. Meron tayong Ito, Bureau of, ganda nito. yung PC, Bureau of Product Standards. Oo. Itirahin mo. Pero, ang daming lumalabas. Sabi po ng Bureau of Muntik na Customs. ginawa ng DTI sa trust marking. Mabuti, hindi natuloy yung... Oo nga, yung trust, wala na yun. Dapat nga. Mahirap daw pong inspeksyonin yung mga private wharfs. Bakit pinayagan? In the Sino first ba place. nag-approve niyan? PPA? PPA at saka PPA, bakit? basically PPA. Bakit ganon? Tsaka local governments. Bakit pinapayagan? Yun na. Hindi pwedeng mahirap. Hindi ano yan, trabahong tamad yung sinasabi ninyo na... Ito nga kami, sabi ng Bureau of Customs, billion of pesos worth of smuggled goods. Ayan. Nai-intercept na nga namin eh. Pero dyan sa talaga, billions of pesos. Pero dyan daw sa private wharves, dyan po pinadadaan yung mga cigarettes. Marami dyan. Okay? Ilang bilyon ang hindi nakokolekt na tax na cigarettes? Ang estimate po ni John Vic ay 30 billion a year. Okay. Isipin mo yon pare. Doon sa oil price, sa oil Sa oil smuggling, smuggling. grabe yan. Kasi Kasi, kapag inismuggle mo yan, VAT at saka excise tax, ayos ka. tapos ka na. Very competitive ka nun. 12% at saka yung sa diesel na 6 pesos per liter. 18 kagad, panalo ka na. Hindi, yung 12% na yun, hindi lang 12 pesos yun, pare. Kasi sigun yan sa presyo. Oo nga pala, no? Oo, Sigon sa presyo yun. Oo. Kapag nag 70-80 yan, Ay, hindi ang laki ng dating yan. Oo. Yan daw pong kasi mga private na pier or wharves ay nakatago.
paano nyo naman may warps kung nakatago? Hindi ba? Hindi ba pwedeng humingi ng tulong sa Navy? Coast O sa Guard. Coast Guard? O baka kasama. Mahigit 200 daw po yan, mga private warps. At dyan sila, ba't di nyo ready na raidin? Mga daungan yan, iyan tawag dyan. Dyan ini-smuggle. It's not, baka hindi, Alam ng LGU yan. hindi formally warps, pero daungan lang. Oo. LGU kasama dyan, Oo, syempre. alam ng LGU po. Oo, malamang, Malalaman. sigurado. So sabi po ni Daungan. BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, it is complicated. Ayan, para si Boss Travel dyan. Ha? Ano Boss Travel? It is complicated. This is much too bigger than us. So, yung ganyan klaseng Hindi, problema. ang binabanggit lang dyan ni Commissioner, Kasi daw karamihan na merong warps, mayayaman at very influential. yun. Yan ang Which is Yung ba correct. dahilan much too doon? big for us. Mga, Which is correct. Eh, Wala raw silang manpower to it. They ask help from the Navy and the Coast Guard, Coast Guard, PNP. PPA. PNP. Mayroong listahan yan. I'm sure they have a listing. Okay. Ang suggestion ko lang kay Commissioner, ibigay mo na yan halimbawa sa PNP, NBI, PPA, o kaya sa PAOK. Oo, kasi ano yan Yan na. Organized Organized crime. yan. Organized crime na po yan Yan yung nandiyan si Bong. Oh. Oo. Sila Bong. Sila Bong, sila yan. Yan ang gustong-gusto nilang tignan yan. Bong Pahardo, General Bong Pardo, Oo. General Acorda. Yan ang kanilang target. Siguradong Bigay hindi, nyo na. yung mga warps na yan, siguradong hindi commercial. Kasi yung mga Sila lang. shipping po na commercial, container. Oo. Hindi Ang mga warps wala na yan, silang walang- kapabilidad mag-ano niyan. So ano magbabayan, dyan? mag-ano. Drugs, Yossi, Yossi. oil. Yan lang po na hindi kailangan ng container. Kailangan ba ng container ng oil? Ay, Yossi, kailangan ba container? Kung nakakalata, Ang drugs, kailangan ba container? kung meron na kayo nakikita halimbawa sa isang na daungan, na simpleng-simple pero ang daming mga truck ng gasolina. Oo. Parang kumukuha doon. Alam nyo na yun. Alam niyo yung smuggling ng drugs sa US? Siyempre, galing sa South yan eh. Oh. Karaniwan na daanan yan sa Gulf of Mexico, papuntang Florida. Anong ginawa ng US? Satellite Tinira nila. technology. Lahat na dumadaan na aircraft dyan, nababantayan nila. Meron ba tayong ganun na technology man lang? O lahat ng warps, obligado magkaroon ng CCTV na minomonitor ng police, pwede ba yun? Pwede. Kung gugustuhin po, magkakaroon na solusyon eh. Kung gugustuhin, yun ang sinasabi natin. Okay? Well, Ano? from time to time may pahuli ka para Hindi booking, booking. hindi obvious. Gaya nito, meron na ng pare, illicit cigarettes, nabasa mo ba to? Oh. 185,233 packs. Packs, hindi naman pakete. Ano to? pakete box. lang. Illicit cigarettes. Mura lang Saan yan. nakuha? In 76 simultaneous operations Ba? in North and Central Luzon. Pampanga. Sa isang araw, March 2. Ay, locally made na yan. Locally made. Pre-made yan. In coordination with the PNP. Kung nandyan na sa loob yan, malamang yan locally Pasok made. na. Pasok na. Hindi Doon na mismo. nagdaungan to. Hindi, Ginawa hindi. na to sa Ginawa na nila sa warehouse yan. Oo, totoo yun. Sigurado yun. Ayan. No. 67 simultaneous operations. Marami-rami yan. Yun daw pong pag-aralan daw yung Makati model, sabi ni Marcos, Ano ba yung Makati model? for LGUs para pagbigay po, pag-distribute ng AIDS. Sa ano, yung ayuda. Hindi yung AIDS na sakit, ha? Hindi. Yung Ito aid, ayuda. yung Nabasa tulong, ko to. ayuda. Isa. Kay Mayor Nancy. Parang nagustuhan niya ata yun. Yung sistema na yun. Yung sistema. Kasi wala pong dumidikit. Kasi Walang glue doon. pagkasi-kasi yan. Anong glue? Ikaw naman. Dumidikit sa palad. Ano, yung, Ganon, no? Parang gusto ata ni BM walang dumidikit. Walang dumidikit. Sobra naman to presidente na to. hindi, ang ginagamit, lang sorry, pare. kikita yung ang mga- ginagamit sa Makati, digital payment system. Ayan. Mobile Kaya wallet. nga walang didikit. GCash, Kaya walang ano. didikit. Walang dumidikit. Kasi yung GCash mahirap dumikit yun. Ang kailangan lang dyan. Halimbawa, bang bibigay ka, maski yun sa 4-piece, ganyan eh. Oo. May mga nagre-reklamo, wala, 500 na lang daw yun na kakarating sa kanila eh.
Imbis na 1,000. Saan napunta yung iba? Eh di dumikit sa kamay. Yan. Digital. Ang, Kung digital. ang kailangan lang doon yung database mo Pare, at saka yung alam mo, at saka yung nag-ano ng Pare, computer. Maayos. Lalayo pa tayo. Ako dun sa amin sa Parañaque Oo. kasi ako senior citizen. Okay. Nakakuha Meron na kayo ako eh. dapat. Meron kami. Meron Pero kayo. kailangan pare, mag-aantay kayo, magtatalumpati sila Mayor at Congressman Olivares bago nyo makuha. Tiis muna. Tiis muna. Yung mga ganun kagad open to ano Basta na yan. may hirap na nangyayari hawa, na yan. sa ganyan. Yung Ang mga- digital payment hindi po. Kailangan makinig kayo sa talumpati. Magsasayaw pa po si si Utol Olivares. Sabi Then pa- saka nyo makukuha yung Sabi ba ni Marcos, 2,000. baka naman pwedeng digital na yan. yun na nga. Siguro Hindi nakarating mo na sa pwedeng kanya. Digital na yan. Na maraming Senior dumidikit. citizen na nga, PWD na nga eh. Hindi nga, hirap pumunta ron eh. Pwede ba nilang obligahin ang mga LGUs? Pwede yun. Pwede. Binibigyan mo sila ng assistance. Malaki, Pwede yun. Oo. Mr. Yun lang President. po. Yun lang po. Mr. Oo. President naman. So ang kanyang model po ay yung Makati. Sa Makati Kasi, Na yung sistema raw ng digital. Congratulations na. I-congratulate ba natin si Nancy? Si Nancy ba gumawa niya? Hindi, Abi pa, pero ngayon na perfect. Para daw, isa pa, gusto niya, maiwasan na yung politics. Kasi kung pinadaan mo yan sa talumpati pa. Mr. May President. talumpati pa. Ha? Mr. President. Pero ang bigat nun, pare, nagtatalumpati sa pagbibigay ng... Oo. At sayaw. Sa amin sa Parañaque. Ano may sayaw? May Hindi kasi TikTok, mahilig may magsayaw TikTok si yun. yung... Si Eric? Si Eric Olivares mahilig magsayaw eh. Kailangan manood ka muna nun. Then, mabibigyan kayo. Hindi, ikaw naman, naintindihin mo dapat yun. Pinapasayaw. Pinasasaya. Pinapasaya. Ang tayo. Tama rin naman. Oo. Ano? Bago Ito, tayo kung ano. bago po Okay, tayo sige, magtapos, mga bago. yung pong aming, yung yumaong si Edgar Oo. Cabangon, mahilig po ito magpadala ng mga quote Saying. and words to live by. Yes. Dapat ituloy yan. Okay? Panaka na nga, nakakatanggap ako sa kanya at I appreciated them very much, yung Yes. sinabi. Isa po dyan sa quote niya, ito, bibigay ko sa inyo, baka sakaling may mapulot din kayo. Inspire kayo dyan. Okay. Sabi po niya, it is said that what really matters in this life is not what we hold in our hands, but what we carry in our hearts. Ayun. Think good, think God, thank God. Yeah. Yan po ha. Have a great, have a thank God, great thank week God. ahead, sir. God yes. bless you. Yes. God bless you, God bless Boss you. Edgar, Oo. lalo na. Oo. Okay. Salamat po. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral, Karambola, Aliw Channel 22, at DWIZ88. Bukas may kasama na tayo. Meron na. Meron. Ito, tingnan mo, all black. Ayun po. Yan. Mukhang ano siya. Yung katabi niya, namamangha. Kasuotan niya. Ang ating pong is dressed in mourning. Yes. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. Saron Elias. Kaya tumutok na